Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, September 23, 2025. So, anyari dito sa market natin. Nag-drop na malakas, negative 1.55%. Pero kabaliktaran yung net foreign buy. Meron siyang 7.05 billion na net foreign buy. Siguro may ano lang to. May sale na ginawa dito na may mga huge transactions. Kaya nagkaroon siya ng 7 billion kasi hindi na mababagsak yung index natin kapag talagang mayroong malakas na net foreign buy yung market natin. Okay, so silipin natin parang sa close biglang binanatan si Philippine markets natin. Siguro related to dun sa kasi patapos na yung ghost month dapat eh. Related dun sa tumitindi yung investigasyon kina Alcantara at si Bryce Hernandez, di ba? So ngayon, merong isang big news doon, pinapa-freeze yung assets ni Senador Joseph Estrada at saka Senator Villanueva. So mukhang ini-implicate sila at meron yata yung ebidensya kaya sila ginawan ng gano'n. So mantakin mo 'di ba, senator. So dalawa pa yung involved na sinasabi allegedly syempre dito sa mga flood control scandals na nangyari. So grabe talaga yung corruption sa Pilipinas, no. Pero sa congressman wala pang napapangalanan, 'di ba? So wala pa napipris yung asset na nayari yung mga nasa bandang taas. Ayan. So anyway, tabayan natin yon. So big impact yun, syempre, sa economy natin sa Pilipinas. Mantakin mo, senador mismo is mapaparatangan ng mga ganun na negative news. So tingin natin yung pinaka-reason bakit biglang nag-drop CPSA. Kasi okay naman yung galaw natin last week eh. Diretso nga lang siya eh. So akala nga natin pa-recover na tayo para sa pag-end ng ghost months natin. Ayan. So, pero ang pinakamalakas na nag-drop dito sa market naman natin is mga bangko. So, kung papasin nyo, si BDO nag-drop ng 3.3%, Metrobank 2.86, BPI negative 1.77. So, yung mga malalaki na stocks natin, sila yung naglaglagan. So, pati si Ayala ulit, nag-drop ng 3.47%. So, merong volatility na nag-aantay sa market natin. Worst case scenario, retest. So, kailangan natin ng double bottom dito sa 6,000 levels natin. Okay? So, dun sa, kaya namayagpag pala, so, yun, nag-drop nga yung mga banks, properties, nag-drop din. Ang namayagpag is mga mining stocks. Ayan. So, sina APX, PX, OGP, yung mga pinupuntahan ng mga traders natin. Okay? So, doon naman sa global markets natin, doon sa US, okay naman yung galaw nila kagabi. Maganda. Tapos yung futures, medyo mixed siya ngayon. Tapos sa bandang crypto natin, nag-post naman yung pagbagsak niya kasi bumagsak kahapon, di ba? So nasa 112,000 pa rin naman si Bitcoin natin. Okay? So balik tayo dito. So ang pinakamalakas yung galawan is syempre mining stocks yung puntahan ng mga traders natin. Plus, hindi lang naman dahil wala talagang mapuntahan na stocks, pati global markets, tumaas din po yung mga presyo ng mga gold. Ayan. So kaya diretso pa rin pamamayagpag ng mga holders natin dito. Ayan. So sayang yung mga nabitaw natin, no? So nanguna sa listahan natin, OGP, breakout. So nag-up siya ng 8.95%. So malakas. And meron siyang 4.74 million net foreign sale. So grabe itong mga to. Tapos si Aldi, biglang nakalusot si Aldi, no? Billiard stocks. Nag-up siya ng 7.94%. Meron siyang 19K, tama ba? O 29K net foreign sale. And then si Plus natin, berde umaga, pero pagdating ng hapon, nilaglag na rin siya, negative 1.99%. Meron siyang 24.23 million net foreign sale. APX pa rin, tapon APX ulit. So meron siyang up move na 4.58%. All-time high na rin yata to. O nag-breakout na to si APX natin. So meron siya talaga tagatulak. 15.3 million net foreign buy. RCR, tignan din natin kasi nag-drop din siya. Oh, dyan, oh. So, nasa trending stocks, negative 4.53%. So, naging mainit yata yung pagbenta niya ng mga shares niya at a 5% discount. So, pretty nice in the market. And then, si PX, so mining stocks, nag-up siya ng 5.31%. And then, meron siyang net foreign buy din, no? 47.98 million. Ayan. So, ayaw nila sa ibang stocks. Nandito sa mga mining stocks yung mga traders natin. Okay? So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual,
Yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So, due diligence na lang po ha kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Then, follow mo lang po ulit ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group po natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers dito sa market, company reviews, may nilad, parating ng October, profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management and basic learning, PSE stock market studies naman. Okay? So sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to, subscribe ka lang din para updated ka sa mga play ng games, cryptos na mga reviews natin. Okay? Social media, Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page na Palabi Traders, follow mo na lang po. Budagi Peak, yung mga articles natin sa local market, tapos sa Twitter. So, yun yung mga na-post ko kanina eh. Yung, eto, yung mga bad news talaga to, di ba, sa economy natin. So, breaking, Justice Secretary Crispin Rimulya announced that freeze order, so tindi niyan, have been issued for the assets of Senators Joel Villanueva and Jinggoy Estrada, Saldico, Mitch Kahayon. So, ang dami nila. Henry Alcantara and retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. So, the freeze orders have been issued already by the MLC. So, sa AMLA. Tama? Okay. So, big news yan. Nako, yari. Yung mga sobrang yaman natin ng mga senators. Okay, so dito muna tayo sa pinaka-summary. So, yun yung pinakamainit na balita na nakita natin kanina. So ito yung closing natin. Kanino kaya itong ano? Hindi ko na napansin eh. So sobrang tinignan ko na lang talaga kung ano yung ano eh, pinaka big news ng market. So net foreign buy 7.05 billion. Baka ano lang yan, cross trades, cross transactions kasi tignan mo naman laglag tayo o baka mayroong mining stocks nang binili. Kasi nag-up yung mining sector 3.68%. So matindi yung pag-akyat. Ang pinakatinamaan yung finance minus 2.43% followed by the services at saka holding firms na more than 1.4%. Okay? So, ayan. So, breaking news, suspiciously short list. Masyadong short, tapos dun sa taas ka agad eh. Bakit walang congressman, di ba? Eh, congressman ang pinaka-konektado sa mga ano, sa mga DPWH officials natin. Okay? So, dahil dyan, yung galaw natin, ang nagberde lang, AGI 0.39%, pasang-awa pa. Emperador 0.37%. Okay? So, Ayala Corporation, ang pinakatinamaan 3.47%, BDO minus 3.3%, Metrobank minus 2.86%, Globe minus 2.8%, Aboitiz minus 2.54%. Mga Ayala stocks, no? E-REITs minus 2.01 plus minus 1.99. And the rest, laglagan yung ano, blue chips natin. Wala tayong mapagtaguan na stocks. Maliban sa mining, no? Okay, tapos foreign funds bought, PNB, Alter, APSCP, CMPF, GSMI, DMC, FDC, SMPH, BREIT, ATI, Bloom, Pure Gold, Robinsons Retail, APX Nickel, at saka si TX naman natin. Okay, so ibang news, alas dos, alas dos pa lang, laglag na yung, ano, yung market natin. So anong oras kaya yung balita na ano? So mga 3 hours ago, mga alas 3 lang to na balita eh. Okay, so anyway, very bad news. Engineering and Infrastructure Company Megaworld is preparing to reward its shareholders with higher dividend payouts. Ayan. Mukhang may hata ulit si Megawide natin bukas. Converge prepaid brand Surf Tosawa hits 500,000 users. Filling gap in affordable internet. Okay? So yun yung balita. So ito yung mga nakakusahan. Bakit daw nasama ulit si Senador Bong Revilla Jr.? Ayan. So what about the other district engineers who were the politicians they gave to? Di ba? Dahil Alcantara Confession, Jason Trick, kung ma-explain sa burat. Ayan. So kawawa naman ang Pilipinas. Foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank,
Tapos binabagyo pa tayo, di ba? ASEN, FGen, Meralco, DNL, Emperador, FB, Jollibee, ABA, AC, Aboitiz, Ali, Eritz, Crete, Globetel, Converge, dito ICT Plus, Wilcon, Call, at saka si OGP. Okay? So, noon break, miners talaga yung ano. So, ito yung mga winners. Oh. OGP, PX, APX, Lipanto, LCB, Nickel. So, hanap ka ng ano, mining stocks na hindi pa gumagalaw o lahat nasa oversold na yata, overbought na yata lahat. So, nung around alas 12, ayan. So, mas marami na yung ano, laglagan sa market natin. So, APX, gold surge to a fresh record in the week's opening session. Ayan. So, yan po yung reason. Plus, wala talagang maganda na stocks sa market natin. So, ongoing pa rin share buyback ni Ali, All 8C. So, meron siyang nag-expand ng Cavite and Batangas Technopark. SPNEC secured 3.8 billion loan from PNB, Meggy White. So, we ups dividend policy to 50%. O kaya pala pumitik. O baka lalo pang tumaas to to raise the maximum allowable cash declaration policy to 50% for the firm's net income from the previous year. Ayan, panalo. Mga megawide natin bukas. Alternergy will acquire two wind power projects in Quezon. Kaya pala diretso. Torre yung galawan niya. Globe prioritizes expansion versus GCash listing. Ayaw niya i-list yan. GCash talaga. So, malaki kasi ng kita niya dyan eh. All HC is expanding its Cavite and Batangas Technopark. So around 11, laglag na rin yung ano, markets. Tapos around 10, laglag pa rin. Pero at least, Sinaplas dito, Verde pa, no? Ayan, so hindi na kinaya ng market. Meg, via Emirates Black Sale for Township Funding. Nvidia, so dito naman sa US, packet ng packet yung mga stocks to invest 100 billion for OpenAI data center. Share buyback, OPM, Ali, SM Fruit, Robinson Land, it's raising 7.75 from Black Sale, 1 billion shares in RCR. Ayan. So ito na yung catalyst natin. So 7.75. So tandaan natin yung price. Baka ito yung pinupuntahan na price ni ano, RCR. 5% discount. Ayan. So yan na yun. Kasi 4% yung drop po natin. Del Monte trading resumes. Hindi ko na nakita kung anong galaw. Fruit SM Ali share buyback. JD Cup AC, Volkswagen, exiting the market. Nako, hindi kaya ng Pilipino yung ano. Pero kaya yung mga Urus, ano ba yun? Yung mga Lamborghini, no? Kaya-kaya nila. Ayan. Security Bank is bolstering its lending capacity. Okay? Tapos yung mga balita natin kahapon. Okay? So gold. So umakyat yung gold price. Buti hindi bumagsak yung ano, yung US market. Umakyat si ano, gold price natin. Okay, so yun lang po yung mga balita na nakuha natin sa market. Okay? So patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa market. Paki-check na lang po yung ating Patreon channel po. Okay? So punta tayo dito sa PSE. Kawawa na naman tayo nito. Okay, paglalaruan na naman tayo. Tapos pag nag, nagkaisip na naman yung mga traders natin sa ano sa mga mining, saka naman biglang bibitaw na naman sila ulit. Okay, so mukhang may double checking tayo sa ano 6,000 level. In-expect ko na. So may mga bad news kasi sa government natin. So bumalik tayo dito sa ilalim ng RSI level natin. Hopefully may bounce. Kasi parang pinitik naman to. Syndicated pitik ba to? Hindi, no? Diretso talaga siya, oh. Konti lang yung pitik niya pababa, eh. So talagang ano, pangit yung ano, walang confidence yung investor sa market. Okay, negative 1.55%, 6,100 ulit. Kala ko pabalik na yung mga alaga ko. So negative 7.05 billion net foreign buy. So bababa ulit natin, nauntog tayo dito sa ano eh, sa MA 100. So ngayon, yung index natin maglalaro from 6 to 6,300. Very bad. Ayan. So anyway, bearish ulit yung itsura ng mga indicators natin. Dahil mapula oh. So yung mga mostly traded stocks, mapula lahat dyan, no? Okay. Wala kang pupulutin dito. Security Bank. Yung mga bangko, dinali talaga, no? Okay. So anyway, ayaw nila.
So, tingin na lang tayo ng mga movers. Buti pa si Colo, diretso. Pumitik pala to kanina. Hindi nasama sa trending stocks to. Grabe yung pitik nito. 30%. Ayun. Bagong kulungan. Bagong kulungan ba to? Okay. So, bigla nag-drop ng free close ng market. Okay. So, ingat. Ingat sa mga overbought stocks. So, next si OGP, 8.95. Ito, tagal na overbought na ito. So, pumitik pa. 8.95%. Tapos si Oldie, biglang sumabulat kanina, 7.94. CPX, 5.31. Naka-breakout na rin. Tapos si APX, nako, naiwan tayo. 4.58%. Si MRC, nakabalik na yata. 3.09%. Si Lode, 2.94. Lipanto, ayan na. Magre-retest na ulit. 2.87. Tapos si puro mining stocks. Yung gumagalaw, AP, 1.62 at saka si Home, finally. Nagberde si Home. Okay. 1.43%. So dito tayo sa mga losers. So nasan si Del Monte? Hindi ko nakita. Bell. Okay, profit taking na si parang Bell. Trap na naman. Tapos, so kailan mabilis talaga. RCR, ayan, breakdown 4.53. Pero yan, yung discount. Kaya nag-drop siya. Security Bank, -4. ABA, -3%. AC, -3%. DLL, palubog pa rin, -3.3%. TAP, nag-top na, -3.13. Pangit na market, no? Mega-wide, okay, tingnan natin bukas. Mukhang may pag-asa pa to. Tapos, 50% dividends ba naman, oh? Antayin nyo na lang po yung mga holders natin. And then, lastly, Awaitis Equity Ventures, -2.54%. Okay? So, very bad. Walang good premonition sa market natin. Okay? So, ganun eh. Ayaw talaga nila eh. So, wait tayo ulit. Okay. So, based dito sa futures ng US market, mukhang maganda mamaya. S&P futures, -0.03. Dow futures, 0.12 positive. Nasdaq futures, 0.01. Pero kagabi, okay na rin yung galawan. Europe stocks, ayan, bounce. And then, sa Asian markets, nangyari dito. Mas marami yung verde, oh. So, sa Philippine market lang, pangit po yung trading talaga natin. Bitcoin, steady lang, 112K. Ethereum, 4.1K. CXRP, 2.8. Ayan, nagbabounce na sila. BNB, 1,000. Ba, nag-1,000 na si BNB. Sol, 218. Dodge, 0.24. The rest, bumabawi siya. ABAX, up ng 10%. Okay? Panalo din yung cryptos natin for today. So, naiwan na naman tayo dito sa Philippine markets. Okay? So, konti silip tayo dito sa mga overbought na stocks, trending stocks natin. Okay, so unahin nga na po natin yung mga minero natin. Nako, tataas na naman ng mga to. Ayaw na naman tumigil sa pag-akyat ng mga mining stocks. Panalo yung mga nag-IPO kay OGP. Parang galawan top na rin to. 100% na siya since IPO price natin. So wala resistance. Wala tayong malalagay na resistance habang nagtaas, kundi yung ating trend-based Fibonacci siguro. So ito yung pinakamababa niya last time. And then ito. Ayan. So, parabolic na yung galaw niya. Okay, so anyway, wala naman siya resistance. So, ilalagay ko dito sa 26.15 and then pinaka-support is dito sa around 23.16. So, laki ng range niya. Pero parabolic kasi. So, baka kaya pa niyang buhatin hanggang 26 yung kanyang pinaka-price action. So, yun lang. Reminder lang ulit. So, overbought na yung stocks natin. Pero yung galaw ni Top, sige, tingnan natin. Parang galawang top din kasi siya eh. So, nakailang pa siya. So, after ng mga malalaking candle na to, so ang isang karakteristik niya, hindi siya bumababa sa MA9. So, hopefully ganun mangyari kay OGP. So, pansinin na lang natin kung saan siya magkakaroon ng retest sa MA9. Balang araw kung bababa pa yung kanyang price action. Kasi hindi mo tayo makasakay pag ganito kataas na yung mga galawan ng mga stocks natin. Okay? So, very good. Nasa mining stocks yung sentiment market. So, nag-close 24.95.
Up siya ng 8.95% pero net foreign sale ng 4.74 million. Okay? Congrats dun sa mga hindi na tinag. Next, Aldi. Ayan, so may intervention tayo sa mga ano. Mining stock. So Aldi March, medyo pumitik kanina pero binalik din. So nang kulong sa ano, ba nagtaas, ayan. So malaki din ha. So sukatin natin. Yung mga nakabili sa peak nito, pwede siyang nalugi ng more than 10%. So bad sign kasi okay na sana kung naka-breakout siya dito. Pero malay mo, kung ito na yung bottom natin, pwede natin i-retest yan. So pwede niyang balikan later on. Ayan. So hopefully, hindi na siya masyadong bumagsak pa for the coming few days. Ayan. So hindi pa malinaw kung talagang pa-reverse na siya kasi majority naman ng RSI niya is nandito pa rin sa below 50 levels natin. So nasa bearish side pa rin naman siya. Pero may good sign, di ba? 0.06, mababa ng presyo, no? 0.068, up siya 7.94%. And then meron siyang 99K net foreign sell. Okay, lumalaban din yung MACD formation. Hopefully good sign. At least meron tayong stocks related kay Bilyar na gumagalaw. So tingnan natin yung iba. PRIT, ito yung pinaka tinamaan last time, wala pa rin. Si BLL, wala pa rin, pabagsak. All home, ka-home. Pero si home yata yung gumagalaw kahapon na. Home, okay, mukhang nang bubottom na rin si home natin. Okay, so congrats na lang kung pipitik bukas ulit itong mga to at mawala na yung negative sentiment. Pero wala pa kina di ba, BLL. At saka pati si Birit pala. Ang dami pala yung stocks dito ni Mr. Villar, ayan. So nagre-recover si Birits natin. Okay. So hopefully sumabay na rin yung ibang alaga niya. Kasi tagal na rin eh. May isang taon nang pabagsak yung mga Villar stocks natin. Okay? So ganun na lang muna. May good sign kahit pa paano kasi may nag-try na mag-push ng price action natin. Next, Plus. Laglag si Plus. Okay, kanina umaga. Pero nalaglag siya. So anyway, ganun pa rin naman yung drawing natin. Tignan natin kung pullback lang. Hopefully pullback lang siya. Yan pa rin naman yung resistance. And then, ito pa rin naman yung pinaka support level natin. So, RSI 50 pa rin naman siya. 51.8 pasang awa. And okay pa rin naman yung side ng MACD formation natin. Okay? So tingnan na lang natin natabunan ng ng ibang news si Plus natin. So negative 1.99%, negative 24.23 million net foreign sales. So medyo lumabas yung isang malaking foreign buyers nitong C Plus. Kasi dalawang araw siyang halos 20 million yung per day na net foreign buy. Okay? So negative 1.99%, 24.6 yung closing po natin. Next, mining ulit. APX. So si Nickel kaya, saglit. Balikan ko lang si Nickel kasi nagbe-breakout to last time. No? Buhay na buhay. No? Si FNI, affected pa ba siya ni Chairman? Medyo pa rin siya, no? Negative pa rin yung sentiment niya. Okay, APX yung pinakamaganda. So breakout. Nako, maaga na naman yung pagkakabitaw natin sa kanya. So, okay. So, nag-retest lang pala ng support sa no? MA9, meron pa ba? May peak pa ba to? Wala. So, all-time high din si APX pa rin natin. So, maganda, meron siya retest, no? Saglit. Kaya pa ba ng to? Mga Fibonacci natin, taas na. Ayun. So, meron siyang malapit na resistance. Ayan. Maganda, ma-break to bukas, no? 10 pesos. So, after niyan, taas ng niya, oh. Yung next niya, 12 na. Yung pinaka-next na resistance level natin. Okay, so overbought pero malakas yung sentiment. So watch out na lang sa mga mahilig sa overbought. Pero umakyat siya, no? So simula na nag-drop siya, naka-recover na siya ng 8%. So dito ako napasell sa kanya itong candle na to eh. Ayan. So anyway, congrats doon sa mga Diamond Hands para kay APX natin. Super bullish. Parabolic and super bullish yung price action. So nag-close siya 4.58%, 9.8. Makaabot na to ng 10 peso bukas and meron siyang 15.3 million net foreign buy. So medyo malakas yung chance na mag-break sa 10 pesos
lalo na meron siya mga net foreign buy. Okay? And then, another mining stocks, Felix Mining. So, nag-breakout na rin siya. May konting breakout na siya. So, good sign. Nakawala na siya, no? So, ito yung channel niya last time. Nakawala siya. So, good sign. Hopefully, meron pa bukas. Hindi pa masyadong malinaw yung breakout. Ayan. So, pwedeng ganyan. Meron siya ascending triangle formation. Pero breakout yan. CPX natin. So, meron tayong sa yung pinakamalapit na resistance. 7.5 na. Pwede na. So, 7.5. O 8 point, ano yan? 8.2 pala. Okay. Tingnan natin kung abot dyan for tomorrow si APX. Kasi sa kanila pa rin naman yung sentiment ng market natin. 2 to 3 days siguro yan. So, konting hindi pa, no? O, hindi pa siya overbought, 69.98 yung RSI, pero bullish. So, closing 7.53, 5.31% up. Ayan, maganda yung foreigners. 47.98 million. And then, lastly, si RCR. Tingnan natin yung galaw niya. Ayan, breakdown siya dahil doon sa discount na binigay niya. Ayan, tingnan natin kung mag-subside to. Pero siguro ilang araw muna na magpapahinga si RCR natin. So tingnan natin, hopefully mag-bounce ng 7.5. So medyo po downtrend yung RSI. May divergence na pala siya, no? Yung RSI price action hindi gumagalaw tapos pababa yung mga indicators. So nag-close 7.8 na negative 4.5% and 72 million net foreign sell. Okay, so ganyan na lang muna tingin natin kay RCR. So balik tayo dito sa index. Nako, bakit nang galawan na naman natin nito? Lalo na hindi natin makita kung net foreign buy ba talaga o net foreign sell yung market natin. So nagpe-persist yung mga negative news, political at saka yung mga corruption. So very bad image. Baka ilang araw muna natin i-hintayin itong weakness ng market ulit natin. Pero siguro after ng Friday kasi katapusan ng ghost month. So baka doon na lang natin makita na mag-rebounce ulit yung market natin. Pero sa ngayon mukhang wala pa. Okay po, so yun lang muna yung ating review for today. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Badigipik, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.